WRP 0208, Section 5, Coach Kat. Hi everyone, I'm Beverly Ann B. Valera, and today I'm going to talk about the things that I'm passionate and what are the things that makes me feel alive and happy. So, today, as of now, hindi ko pa rin siya nadidiscover kung ano talaga yung nagbibigay ng ano sa akin, kung ano ba talaga yung passion ko sa buhay. Wala pa talaga siya. So, pero may isang bagay na nagpapasaya sa akin pag malungkot ako, pag sobrang disappointment sa sarili. May isang bagay lang ako na tinatakbuhan, which is ang pagluluto. Natutunan kong magluto back when I was in high school. So, at first, luto-luto lang yun na parang egg, fried lang, fried. And then, parang, nung time na yun, parang, pwedeng madaming nasasarapan sa niluluto ko. So, I tried to watch more cooking videos in YouTube. So, nag-start akong mag-aral, magluto. Like, first, mga adobo, sinigang, and then, nag-try ako maging creative. So, nag-try ako ng iba't ibang luto na sa tingin ko mahirap. Hanggang sa, ayun na, hindi ko na kailangan ng mga recipe. So, parang, every time na nalulungkot ako, nanonood ako ng mga vloggers na nagluluto, nag-share ng recipe nila, and ginagaya ko, ganon. So, habang tumatagal, parang nagiging coping mechanism ko yung pagluluto. Hanggang sa nagtry akong magtinda ng niluluto kong carbonara, ng spam musubi, na madaming nasasarapan sa luto ko. Pero, hindi talaga siya yung passion ko. Kumbaga, pang ano ko lang siya, pag masaya ako, doon nagluluto ako. Pag malungkot ako, nagluluto ako. Doon lang, may boundaries yung cooking ko. May boundaries yung time na nagluluto ako. Hindi siya yung pang everyday, yung talagang love na love ko. Nung bata ako, pangarap ko maging flight attendant. Kaya ako nag-tourism dahil yun yung pangarap ko nung bata ako. But habang tumatanda ako, nag-iiba. Siyempre lahat tayo nag-iiba. So parang nag-iiba yung tingin ko. Kumbaga, parang nawawala yung pangarap ko nung bata ako maging flight attendant. Now, parang gusto ko maging sa hotel. Or, what if hindi ako nag-tourism, nag-HRM ako. So, may mga ganun na sa utak ko. Which is, I think, mali. Or, hindi ako sure sa kung anong kinukuha ko. Yun yung mga bagay na hindi ako sure sa... Kaya hindi ko pa rin nadidiscover yung talagang passionate akong gawin. Siguro kung meron man, mas discover ko yun siguro pag nag-start na akong mag-work or kumbaga, yung natagpuan ko na yung talagang ako. So, parang sa ngayon, ang nakakapag-aliw sa akin is yung aso ko, tsaka yung pagluluto. So, ngayon kasi, yung pagluluto ko, kinakatamaran ko na rin siya ngayon. As you can see, so, nagluluto ako parang minsan na lang, once a month. Pero pag yung gusto ko talaga siyang lutuin, niluluto ko siya. And masaya ako kasi nagagawa ko yung mga gusto ko. Nagagawa ko kung mag-crave man ako ng ganito. Masaya ako kasi, ayun, naluluto ko siya. Kung mag-crave man ako ng alam kong kaya kong lutuin, lulutuin ko. And then, there's something that makes me feel alive is my dog. So, right now, I'm focusing on my dog. Siyempre, tumatanda na yung aso natin. Hindi natin alam kung kailan sila pwedeng kunin. So, yun, ang nagbibigay buhay lang sa akin and makes me happy every day is pagluluto tsaka yung aso ko. And syempre, yung eto na, malapit na ako sa finals. Malapit na ako sa final ng 4th year college. So, eto na yung pinaka the best part. So, syempre ngayon, pinapahalagan ko yung pag-aaral. Kasi malapit na ako matapos. Ayun yung something na makes me feel alive, happy, yung pagluluto, tsaka yung dog ko.
ever since na natutunan kong magluto, yun ang nagbibigay saya sa akin. Kasi, cooking makes me happy. Nalalabas ko lahat ng energy ko sa cooking, lahat ng hinanakit ko sa paghihiwa, nalalabas ko. And that makes me happy. Yun lang. Thank you.